Good day mga koy, sumarami na naman tayong updates regarding dito sa ating paboritong sports sa basketball. JL De Los Santos papalit kay Mac Talio sa Converge Baltasar Noto PBE. Ito ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So balikan lang natin mga koys ang 2017 PBE Rookie Draft kung saan itong si Mac Talio ay napili bilang 10th overall pick sa first round ng TNT Tropang Giga. At agad naman itong na-trade papunta naman dito sa kupunan ng Inlex Road Warriors. At dito na nga itong si Mac Talio nagpakita ng kanyang kahusayan sa paglalaro ng basketball. So naging unstoppable pa nga itong si Mac Talio dito sa Inlex Road Warriors. Subalit naging panandalian lamang ito dahil itong si Mac Talio ay nasangkot sa hindi magandang gawain at nawala sa circle ng PBA. So dito nga ay nagbalik na nga itong si Mac Talio para naman dito sa kupunan ng Converge Fiber Xers matapos ang 6 na taon niyang pagpapahinga dito sa PBA. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang kanyang paglalaro sa 3x3 naman mga koys. At itong si Mac Talio nga ay winelcome nga ng 2 taong kontrata ng Converge Fiber Xers. Kaya itong si Mac Talio ay nabuhay ulit ang kanyang karera dito nga sa PBE. Ngunit hindi pa nga nagtatagal dito nga sa kanyang kupunang Converge Fiber Xers ay masamang balita na agad ang hinaharap ngayon nitong si Mac Talio dahil ayon dito sa balita ng Spin.ph ni Sir Homer Sison, Converge guard Mac Talio out indefinitely with the partial tendon tears. So nagkaroon agad siya ng injury dito nga sa kanyang tuhod mga koys, kaya itong si Mac Talio ay mawawala nga dito sa kupunan ng Converge Fiber Xers. So malamang at sa malamang nga ito mga koys matatapos nga itong season na hindi pa nga makakabalik itong si Mac Talio dahil wala pang kasiguraduhan kung kailan ang kanyang pagbabalik, dahil dito sa kailangan niya magpagaling muna dito sa kanyang injury sa tuhod. So kung matatandaan natin itong si Mac Talio nga mga koys ay naglaro na nga dito sa Converge Fiber Xers, ngunit sa kasamang palad nga itong Converge hanggang sa ngayon nga ay wala pang nakukuhang panalo dito sa PBE Commissioner's Cup. Bagamat ang kanilang mga player nga dito mga koys ay puro mga bata nga, puro baguhan dahil sa nawala nga ang kanilang 1 and 2 itong si Maverick Misi at saka itong si Gironting. So itong Converge Fiber Xers ay nangangapa pa nga sa ngayon dahil puro nga bago ang kanilang mga players dito. So itong si Mac Talio ay madadagdag na naman sa mawawala dito sa kupunan ng Converge Fiber Xers. So dahil dito nga mga koys, itong Converge Fiber Xers naman ay pinapirma na nga nila ang kanilang rookie na si JL De Los Santos. So kung matatandaan natin mga koys, itong si JL De Los Santos ay napili nga ng Converge Fiber Xers sa katatapos lang na PBE Rookie Draft bilang pang 19th overall pick sa second round. So itong si JL De Los Santos nga ay naglaro para sa Jose Rizal Hibi Bombers, at dito nga mga koys hindi nga agad to nakakuha ng kontrata o hindi agad nakapirma ng kontrata dahil may commitment pa nga siya dito sa Jose Rizal Hibi Bombers. So ngayon tapos na nga itong kanyang commitment dito sa Jose Rizal Hibi Bombers ay nagbabalik na nga itong si JL De Los Santos at napumirma na nga ng kontrata dito sa Converge Fiber Xers. Pero sa kasalukuyan nga mga koys ay walang detalye kung ilang taon nga ang pinirmahang kontrata nitong si JL De Los Santos dito sa Converge Fiber Xers. Para naman sa karagdagang basketball updates ayon dito sa source natin Spin.ph ni Sir Homer Sison, MPBL MVP Justin Baltasar sees no desire to join PBE draft. So masamang balita nga ito para sa mga nag-aasam na makita na nga itong si Justin Baltasar na magpa-draft sa PBE, lalong-lalo na mapunta ito sa Converge Fiber Xers dahil sa ngayon nga ayon dito sa balita ay wala pa nga kasiguraduhan at wala pa nga decision itong si Justin Baltasar kung magpapadraft na nga sa susunod na PBE Rookie Draft. So wala nga siyang desire na magpa-draft ayon sa kanya. So atin inalam ang kanyang naging dahilan nga dito ay gusto nga niyang makuha ang back-to-back championship ng MPBL ang kanyang kupunan
na Pampanga Giant Lantern. So yun ang una nga niyang dahilan dito nga mga kois, dahil sa 6 na taon nitong MPBL ay distributed nga ang mga championship na kasali dito sa MPBL. So ayon nga dito kay Justin Baltasar, ay masaya nga siya na maglalaro dito sa MPBL dahil ang pride ng bayan nga ang pinaglalabanan dito. So dito nga hindi nga niya pababayaan ang kanyang tatay-tatayan ditong si Delta Pineda na may-ari nga nitong Pampanga Giant Lantern, at yun nga gusto nga nilang makakuha ulit ng back-to-back championship dito sa MPBL. So sila yung magiging kauna-unahang team nga dito sa MPBL kung sakasakali makuha nila itong back-to-back championship. So ayon nga dito sa MVP ng MPBL ay marami ring team sa Japan B-League ang tumatawag sa kanya dito nga habang ongoing nga itong MPBL. Ngunit wala nga siyang interest dito nga mga kois sa mga tumatawag sa kanya sa Japan B-League. 3 team nga daw ito mga kois na tumatawag sa kanya para sa kanyang serbisyo. Kaya lalo tayong napapaisip dito nga mga kois, bakit itong si Justin Baltasar ay naayawan nga itong malaking karera sa kanyang basketball, lalong lalo na sa overseas. So kahit dito sa PBE ay ayaw pa nga niya itong pasukin. So ayon pa nga sa kanya, hindi niya nga kailangan ng malaking sahod at masaya na nga siya dito sa binibigay ng MPBL sa kanya. So kayo mga kois, naniniwala ba kayo na kontento na itong si Justin Baltasar dito sa kanyang kupunang MPBL na Pampanga Giant Lantern, base nga dyan sa report ng Spin.ph na hindi nga niya kailangan ng malaking sweldo at sa kanya nga ay masaya na siya at kontento na siya dito sa sinasahod niya sa MPBL, at ayon pa nga sa kanya nasusuportahan na nga niya ang kanyang pamilya dito sa kanyang sinasahod sa MPBL. So siguro nga mga kois, medyo malaki nga siguro ang bigay dito kay Justin Baltasar dahil sa ayaw nga niyang mag Japan B-League at ayaw rin niyang mag PBE. So itong si Justin Baltasar nga mga kois, aga-average nga ito ng double digits 17.1 points at mayroon tong 16.9 rebounds, 4.6 assist, 1.6 steals at 1.1 blocks per game. So ganun katindi ito mga kois, kadominante dito nga sa MPBL. Kaya siguro ayaw nga niyang umalis dito sa MPBL dahil sa ngayon nga mga kois, kung pagbabasihan natin yung mga statistics nitong si Justin Baltasar, ay siya nga ang dominante dito sa MPBL. Kaya sabi nga niya, kahit nga idol nga niya o fan siya dito kay Japit Aguilar at saka kay John Mar Fajardo, sa ngayon nga daw ay hindi pa nga niya iniisip na magpa-draft dito sa mga susunod na PBA rookie draft, at dito nga ay masaya pa nga siya dito sa kanyang kupunan na Pampanga Giant Lantern sa MPBL. So katulad din nung nasabi natin mga kois, ay sobra-sobra na nga daw ang kanyang papasalamat dito sa kanyang mga kababayan at suporta ng kanyang mga kababayang kabalin. So antabayan na natin mga kois yung mga susunod na updates patungkol nga dito kay Justin Baltasar. So kung mayroon kayong mga komento at suggestion mga kois, iwanan nyo lang dyan sa comment section at ating pag-uusapan. Maraming salamat. God bless you all.